Ayun. Miss Cecil Kimlat. Grabe yung coach. Siya pa nagalit. Sige, tatawagan ka ulit. Chismis yun. Chismis, ayan. Sige. Cecil, hindi mo na-miss yung katabi ko? I miss you. Na-miss ka niya. Ito. Sandali sa mic. Oh my God. Hello. Ate Cecil. Thank you. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Webes, ikapito ng Agosto taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badwa. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Fioson. Ito pa lang ang dapat tusyan. Ito po ang... Inyong paboritong PTV Sports. Ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Controversial coach Thomas Dooley nagbigay ng saloobin sa pagkalas sa Philippine Ascals sina Phil Foreign Hooters, Estefan Schrock at Dennis Cagara. Matchup ni Manny Pacquiao at Chris Algieri. Tinawag na kalokohan ni Juan Manuel Marquez. Pagpasok ni naturalized center Andre Vlad sa roster ng Gilas Pilipinas. Pinuri ni star forward Mark Pingris. Philippine Taekwondo team nangakong mag-uwi ng gold medal sa Incheon Asian Games sa susunod na buwan. Free agent shooting guard Ray Allen inaasinta ng Cleveland Cavaliers. At defending champion Serena Williams pasok na sa third round ng Rogers Cup sa Montreal, Canada. Po ay mga headlines pa lamang, detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918, sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa football, humarap na po sa media kanina ang pamunuan ng Philippine Ascals, gayon na rin si controversial coach Thomas Dooley. Ito'y upang bigyang linaw ang ginawang pag-pull out sa national team ni na star midfielder Stefan Schrock at ace defender Dennis Cagara. Kabilang po sa mga tinalakay sa press conference ay kung paano masusolusyonan ang tinatawag na football crisis sa bansa. Ito po ang tinutukan ni Sports Radio football correspondent Cecil Kimlat mula sa PFF office sa Pasig City. Simula po kaninang alas 2 ng hapon sa Pasig yan. Alas 5 na ngayon. 3 hours na po nakakalipas. Cecil, anong nangyari sa press con kanina? Yes, maraming salamat. Magandang hapon sa you, Snow and Meg, at sa mga kaibigan natin. Tama ka, umaten po ng press conference tayo. Nandun ang Pangulo ng Philippine Football Federation, Nonong Araneta, si Coach Thomas Dooley, Team Manager Dan Palami, and Secretary General Ed Gastanes. Isang malinaw na statement ang sinabi ni Coach Dooley. Snow, masakit ang nangyari. Hindi niya akalaing ganito ang gagawin ni Stefan Schrock at ni Dennis Cagara. Pero at the same time, siya ay prepared. It means hindi maaapektuhan, inassure niya hindi maaapektuhan ang lakas ng koponan ng ASCAL at nananatili siya sa kanyang stand na yung kanyang coaching philosophy ay hindi niya iibahin. Sapagkat sinabi po niya, this is unacceptable, this is unprofessional, and this is selfish. Yung mga salitang yan ang tinugon ni Coach Thomas Dooley sa resignation po ni Stefan Schrock at ni Dennis Cagara. Okay. At ang sinabi pa niya, I have no intention of calling them back to the team. I don't want to work with them. If they resign because of me, I don't want to work with them anymore. Yan, Snow, ang kanyang sinabi ni Coach Thomas Dooley. Okay. Ganun din po. Yes, no. So, ibig sabihin yan, Cecil, walang balak itong si Thomas Dooley sa parte niya bilang coach at dun sa binatikos nung dalawa na pabalikin o kaya makiusap na Stefan and Dennis, can you come back to the team? We need you, at least for the Suzuki Cup. Walang ganon. Wala tayong i-expect na ganon mula sa kanya. It's a big no. It's a big no, Snow. Hindi niya gagawin yan. Even team manager Dan Palami ay sinusuportahan niya ang desisyon ni Coach Thomas Dooley. Even Nonong Araneta, the PFF president, sabi nila, I stand by his decision. Sabi nga ni Coach Thomas Dooley, immediately after the game sa Maldives, kaagaran ay sinita siya ni Schrock, why didn't you use me? I want to play. And then he said, you are injured, how can I use you? So nagkaroon na sila ng parang
sagutan. And then, sa Maldives pa lang snow, sinabi na ni Rock, hindi na ako lalaro sa Ascal because of Coach Tom Suli. Yan kagad ang sinabi niya. And then, ito naman si Dan Palami, ginawa niya ang lahat para ayusin. Kasi sa Maldives pa lang, alam na niya na ayaw na ni Stefan Schrock, no? Na maglaro for Ascal. Ginawa niyang ayusin yung dalawa, pero walang nangyari. Kaya itinuloy na ni Schrock ang kanyang resignation. Kasi ang expect ni Schrock ay hahabulin siya ng coaching staff o ni Coach Thomas Suli or ng coaching staff, pero hindi maaari yun. Sabi nga ni Coach Thomas Suli, I don't need good players, but I need a good team, a good and solid team for me, who has respect for me, who believes in me. Yan ang sinabi ni Coach. So wala tayong aasahan na any effort from Coach Thomas Suli and from Dan Palami. So, President kanina si Mr. Dan Papogi, Dan Palami, dun sa press con kanina. What again? Si Dan Palami, President kanina sa press con. Oh yes, andun siya. Andun siya from the start, andun siya. Sa parte nitong si Palami, anong sinabi niya regarding dun sa kanyang bid na ipacify itong si Schrock and perhaps Kagara? Right there and then, kasi sinabi mo na sa Maldives pa lang, may bantana na talagang magpupula at magre-resign yung dalawa. So, ano yung naging pag-uusap o meron ba naging pag-uusap sa pagitan ni Palami at saka nung dalawang controversial booters, Cecil? Oh yes, open ang communication. Sabi nga ni Mr. Palami, I never stop talking with them. Lagi ako nakakommunicate via email, via phone. Inaayos ko, ipinapaliwanag ko yung sitwasyon na kaya hindi kayo ginamit kasi injured ka. So, ang in-explain niya, meron tayong mga players na fit, healthy, and very good players that can play for you. Kaya hindi, pero wala pa rin, sarado na ang utak ni Schrock. Pero Cecil, hindi kaya masyadong mababaw na yun lang yung dahilan ni Schrock? Kasi being a professional player, he's been playing in Europe, tapos inilabas ka lang, alam mo naman may injury ka, in-explain na rin ng management. Hindi kaya may iba pang dahilan, Cecil? Hindi yan nabanggit sa press con. Wala naman ibang dahilan. Pero kasi ganito, naging very open si Coach Thomas Dooley, di ba? Na talagang bibigyan niyang break yung mga bagong players. Because Coach Thomas Dooley is looking at the future, yung future natin. Na isang araw, less na lang yung kakailanganin natin mga field foreigners. Pero hindi tanggap ni Schrock yun. Because para sa kanya, I came here all the way from Europe, not but to play and be given a full time of play. I cannot accept the fact na hindi ako lalaro ng starting 11. Pero sa parte ni Mr. Palami, kasi kilalang kaalyado to close to kay Stefan Schrock no? Paano dinescribe ni Palami yung ugali, yung naging pag-uugali nitong si Schrock? Tinawag ba niyang barati? Tinawag ba niyang demanding? Immature? Well, ang isa lang salitang narinig ko na ayon din sa naging panayam natin is unprofessional. Yun lang yung nasabi ni Mr. Palami sa mga players na to na naging unprofessional sila in this situation, in this decision. Pero yun bang mga loyalty check nagsagawa na itong PFF at saka itong Ascal at saka si Dooley? Kasi posibleng aside from Schrock at saka Kagara, baka may mga sumunod pa na mag-aklas din. Yes, that is one of the questions ng ating nakasutsahan at buhay during the press con. So ang gagawin nila ngayon, bago sila mag-start ng training camp August 19 para sa Peace Camp sa Rizal, magkakaroon sila ng parang, anong tawag dito, parang team building, no? Magkakaroon sila ng team building at magkaalaman na kung ano yung dami nila sa coaching philosophy at system ni Coach Dooley. But one thing is sure, he will remain with his philosophy. Hindi siya babalik ng kanyang filosofiya because I wanna help Philippines and I will put up competitive team and I need good players. Pero tingin mo, may players kaya tayong iparada sa Suzuki Cup. Malapit na yan, November 22. Oh yes. Definitely naniniwala ang coaching staff na marami tayong players. Marami tayong mga USL players at hindi daw naniniwala na humina ang lineup ng Ascal. Pero mabigat yung Schrock, Cecil, isa sa pinaka-consistent nating performer. Alam mo, Snow, dinescribe pa nga ni Coach Dooley itong si Schrock. Sabi niya, you know what, I'm pissed off. Every time we go and play abroad, makikita niya raw si Schrock nasa lobby ng isang malaking hotel. Naka-short lang, naka-hubad, and smoking. Is that the player you wanna work with? A nice player
player, yun ba yung attitude ng national player? So sabi niya talagang from the very start, maraming ugali si Shrock na hindi niya masyadong gusto. Pero dapat nasa pamamalakad na rin niya yun. Siya head coach di ba? O kaya nasa manager. Yung manager kasi dapat ang dumidisiplina sa mga player, di ba? Oo, tama ka dyan. Looks like baka hindi nga sumusunod yung player. Hindi kaya lahat ng mga player ganyan, hindi lang itong si Shrock dahil siya yung nagka-problema. Ayokong isipin at hindi ko rin masyadong alam yan, pero I'm sure with what happened, gagawa na ng adjustment ng coaching staff and see to it na lahat ng players ay mapapaliwanagan ng maayos. Pero sino, Cecil, sino kaya ang imposibleng ipalit dito sa dalawa na to? May mga na-ay na ba sila? O si Ali Borromeo, posible bang bumalik? Isa sa mga defender yan? May mga pinangalanan ba silang possible replacements? Marami kasing pangalan na sinabi, but one of them is Sato. Sato is being mentioned. And at the same time, special mention din Snow, si James, yung husband, si Patrick Tate, si Chris Greatwich, na mga hindi ginamit, pero hindi sumama ang loob kasi mga professional player at naiintindihan nila yung sitwasyon ng coach. Okay. What about yung gusto ni Tom Dooley na i-require ng mas mahabang panahon dito sa Pilipinas yung bawat mga member nung ASCALs na magiging problema yan with those based in Europe and abroad? Itutuloy pa ba yon, Cecil? Ay, itutuloy yan. Kaya ngayong training camp from August 18 to August 29, so ay ilalatag na, no? With the players, with the management, ni Coach Dooley, yung plano niya para sa starting with Peace Cup and Suzuki Cup and next year's World Cup qualifiers. Saka ang isang malinaw rito, Cecil, after the press conference is that the confidence of the management ng ASCALs at ng PFF ando dun sa coach nila. That's right. Solido sila. Yun ang maganda. Kumbaga nag-uusap kasi sila bago mag-press con at nakapag-uusap na rin daw sila days before. Kaya I think naniniwala tayo that mas hamon ito kay Coach Thomas Dooley. At sabi nga ni Dan Palami, ang trabaho ko rito, commitment ko is to send the best team for the Philippines at gagawin ko pa rin yan at committed pa rin ako. Okay. Maraming salamat sa iyo, Cecil Kimlat. Asa Pasig ka pa rin ba hanggang ngayon? Yes, andito pa rin ako, Snow. Sige, 4 na oras ka na dyan. Salamat sa iyo, Cecil. Thank you very much. Sa boxing, hindi sang-ayon si Juan Manuel Marquez sa naikasang title clash ni Manny Pacquiao at Chris Algieri. Ito ay dahil para sa kanya ay mahihirapang manalo si Algieri laban sa mas veterano at mas malakas na Pinoy rival. By report, si RJ Fernandez ng La Verdad Christian College, Caloocan. Tinawag na kalokohan ni Mexican counterpuncher Juan Manuel Marquez ang title clash ni Manny Pacquiao at Chris Algieri sa Nobyembre 23. Ito'y dahil wala umano siyang nakikitang armas na pwedeng ipantapat ni Algieri laban sa fully loaded na firepower ni Pacman. Pero kung si retired British boxer Ricky Hatton naman ang tatanungin, road to redemption ang tinatahak ng karir ngayon ng kanyang dating tormentor na si Pacquiao. It's going to be a good fight, Manny's bit by bit, it was a crushing knockout defeat, and any knockout defeat is always tough to come back for as a fighter. I know when I got knocked out by Floyd Mayweather the first time, every time one Nascano hit me, I felt like he was going to knock me out. Samantala, naniniwala naman si sports radio anchorman Renato Lirio na hindi dapat mawala sa wisyo ang preparasyon ng Team Pacquiao dahil hindi pa tapos ang kanilang misyon na makabalik sa dating pwesto sa World Boxing Echelon. Llamado si Manny Pacquiao, 14-1 favorite to win over Chris Algieri. Yan odds making lang yan, hindi yan yung mangyayari talaga kung hindi siya mag-i-ensayo ng maganda. Yun lang atin sa kanya, focus. Ang dami kasing pinagsasabay-sabay na kinakaangal Huwag naman siya magagalit. Merong very such thing in Tagalog as silat. Baka masilat siya. Sa matchup kontra Algieri, inaasahang magbabalik ang dating deadly form ni Pacquiao dahil sa estilo ng undefeated American puncher na sugod ng sugod. Para sa PTV Sports, RJ Fernandez, La Verdad Christian College, Caloocan. Lipat po tayo sa basketball. Pinuri at ikinatuwa ni Gilas Pilipinas power forward Mark Pingris ang pagpasok sa national pool ni naturalized center Andre Blatch. Ito'y dahil po sa scrimmage pa lamang ay nakita na ni Pingris kung ano ang maibabahagi sa team ng dating Brooklyn Nets star Slotman. May report si Miss Nicole Ramos. Kung
Kumbinsido si star forward Mark Pingris na malaki ang maitutulong ni NBA star center Andre Blatch sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA World Cup sa Spain. Ito'y matapos ng pamunuan ng 6'11" slotman ang paglista ng back-to-back victories ng Philippine Quintet sa 2 tune-up games sa Miami, Florida. Kwento ni Pingris, bagamat hindi pa 100% ang kondisyon ni Blatch, ay nagawa pa rin niyang magpamalas ng magandang performance para sa Pilipinas. Decent perimeter shooting at inside threat ang ilan lamang sa mga hinangaan ni Pingris kay Blatch sa kanilang panalo kontra Miami Pro-Am at Elevate teams. Sa katunayan, maging si veteran PBA analyst Jolly Escobar ay sang-ayon rin sa obserbasyon ni Pingris na malaking bagay ang maibabahagi ng NBA experience ni Blatch sa Gilas team. Kasi laking bagay niya kasi 7 feet yun. He will be a big help dito sa ating Gilas. Kasi he will mainly be there for yung defense saka getting rebounds. Pantapat sa mga 7-footers na mga kalaban. Saka meron pong yung kanyang height, pero yung kanyang heft, yung kanyang timbang, malaking bagay yan. Trying to stop yung mga 7-footers ng kalaban. Kasi hindi mga payat yun. It's a big bodies. Dagdag pa ni Escobar, tiyak na mahahawa ng energy ni Blatch ang mga national dribblers na kilala ng todo bigay ang puso sa paglalaro. To have an energetic big man na yung mga 4-5 para mga Mark Pingris, di ba? Not a lot of scoring talent. Champok lang to si Mark Pingris. Napakalaking bagay for a big man partner yung energy nila. Sa ngayon ay nasa victorious Spain na ang Chot Reyes mentor team, kung saan ilang serye ng tune-up games pa ang kanilang pagdaraanan, bago sila sumuong sa gera ng FIBA World Cup na bubuksan sa Agosto at 30. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kung si visiting athletes in action coach Morris Mikulski ang tatanungin, maswerte si NBA star center Andre Blatch sa ginawang pag-akap sa bandila ng Pilipinas. Ito'y dahil tiyak na kagigiliwan di umano ng 6'11" slotman ang manirahan sa bansa. Bukod pa sa mga kasama niya sa national team ang mga magagaling at matatapang na Pinoy dribblers. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Isang American basketball expert ang naniniwala na mapalad si Andre Blatch sa pagpili sa Pilipinas bilang adopted country. Ito'y dahil sa kanyang 2-week basketball missionary sa bansa, hindi na itago ni Athletes in Action coach Morris Mikulski ang pagkamangha sa kabaitan at pagiging masiyahin ng mga Pinoy. Obviously, he's talented. He's got size, and that's something that the Gilas team could use. Naniniwala rin si Mikulski na malaki ang maitutulong ni Blatch sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup dahil taglay umano ng 6'11" slotman ang tibay ng loob. Natiyak na aangkop sa resilience ng mga maliliit subalit matatapang na Pinoy dribblers. He brings a body type that can be really helpful. He has an authority and some versatility to how he plays. He's not just a back-to-the-basket guy. Ang 27-year-old na si Blatch ay ang latest naturalization recruit ng Gilas Pilipinas national team na susuong sa hamon ng FIBA World Cup sa Spain at Incheon Asian Games. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa amateur basketball, nagsimula na pong bumuo ng koponan para sa kanilang nalalapit na debut sa PBA D-League ang Manny Pacquiao-owned MP Hotel Team. At base po sa kanilang plano, mayorya ng mga players na ipaparada ng koponan ay nagmula po sa Camindanaoan. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Nicole Ramos. Isang koponan na ang mayorya ng mga players ay nagmula sa Mindanao. Ito ang plataforma ng PBA D-League-bound MP Hotel Ball Club na suportado ni Pinoy boxing icon Manny Pacquiao at ng PBA expansion team na Kia Motors. Ayon kay team consultant Joe Ramos, nagsasagawa na sila ng tryout sa General Santos City para sa koponan na ipaparada nila sa season opening Aspirants Cup sa Oktubre 27. The transition, di ba countrywide yung unang sasalihan dapat yan? Nag-transition into D-League. So,
they're in the process of transitioning. Kasi may mga matatanda, alam mo na. May 30 plus eh. In the same sense, nagpa-practice pa rin sa Jensan. Sa Jensan for the may parang liga sa Davao. So yun ang medyo focus nila ngayon. Pagkatapos daw nun, tsaka sila magpo-focus dito sa D-League. Sa panig naman ni former San Sebastian Stags guard Arvin Bonleon na magsisilbing head coach ng MP Hotel. Sa ngayon ay may 12 players sa kanilang pool na ni-reinforce ng 5 Manila-based Cagers na sina Jay Collado, Jeff Morillo, Rafael Sanchez, Alan Santos at Roy Coronel. At depende sa kanilang mahuhugot sa D-League draft, ang final roster ng MP Hotel ay mananatiling dominado ng mga Mindanaoan dribblers, base na rin sa kahilingan ni Pacquiao. Naka-prepare kasi ito para dapat yung team na ito naka-prepare para sa country-wide. Ngayon, nasa 70% yan siguro ang maglalaro. So, siyempre, tingnan pa namin ang ibang players na pwede makuha din. Ang MP Hotel ay isa sa 12 koponan na magpapartisipa sa papasok ng 5th season ng PBA D-League. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, upang mas mapalakas ang kanilang tsansa na makapag-uwi ng karangalan para sa bansa, masusing sinasala ngayon ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP. Ang mga boksingerong ipapadala nila sa Incheon Asian Games sa susunod na buwan. At kabilang sa mga inaasahang kakatawan sa bansa sa boxing competitions ng Quadrennial Sports Fest ay sina veteran internationalist Charlie Suarez, Ian Clark Bautista at Mark Anthony Bariga. Narito ang report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Dumadaan sa matinding selection process sa mga amateur boxers na nagnanais maging representative ng darating na Asian Games. Ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines Executive Director Ed Picson, tinitiyak nila na kanila may papadala ang best boxers sa nasabing quadrennial meet. Sa kasalukuyan ay malakas ang tsansa ng mga veteran international campaigners na sina lightweight Charlie Suarez, light flyweight Ian Clark Bautista at one-time Olympian Mark Anthony Bariga na makuha ang slot sa kanilang dibisyon. So, they went through the ringer, kumbaga. At hanggang ngayon nga, hindi pa tapos yung proseso, no? Although we have whittled it down to minimum number. May mga 1 or 2 weight divisions na hindi pa na pagdidesisyonan, pero malapit na. And then we're going to go through perhaps 2 more international training camps. Ibinunyag din ni Pigson na hindi makakasama si 2010 Asian Games gold winner Ray Saludar dahil sa injury. Ngunit tiwala pa din si Pigson na marami pa mga talent na maaaring pumuno sa pagkawala ni Saludar. But I feel we have a very strong lineup. But then again, we can never tell with countries who have really the resources and the wherewithal, no, na para makapaghanda. They go through many international competitions and training camps. Sigurado mabigat ang laban. Pero laban tayo. 6 na slots ang sasabakan ng Pilipinas sa men's boxing ng 17th Asian Games na magaganap mula September 19 hanggang October 4 sa Incheon, Korea. Samantala, optimistiko naman po ang Philippine Taekwondo team sa kanilang tsansa na makapag-uwi ng gold medal para sa bansa sa Incheon Asian Games sa susunod na buwan. Sa pamumuno po ni veteran internationalist Japoy Lizardo, 12 national taekwondo jins ang magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa 17th edition ng Quadrennial Sports Fest. May report si Miss Arian Malyare. Handang-handa na ang Philippine Taekwondo team para sa pagsabak sa Asian Games sa Incheon, South Korea sa susunod na buwan. Sa pamumuno ni Team Captain Japoy Lizardo, 12 national teams ang magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa 16-day Sports Fest. Makakasama ni Lizardo sa pagsipa sa men's division sina Aaron Agoo, Kiko Sembrano, Butch Morrison, Chris Uy at Al De La Cruz. Habang makikipagsapalaran naman sa women's side sina Angele Pelaez, Rona Ilaw, Pauline Lopez, Jade Zafra, Jane Nara at Elaine Alora. Ayon kay National Coach Roberto Kitoy Cruz, bagamat mabigat ang laban ay tiwala pa rin siya na makakasikwat sila ng gintong medalya sa Asian Games. Well, mas mahirap ngayon dahil
Siyempre lahat naman naghahanda, no? Taas naman yung chance, no? Dahil lahat naman sila is possible. And then lahat din sila is also international medalists. Target namin, no? At least one gold. But very confident naman kami. Very confident na makuha namin. Sa panig naman ni Lizardo, kumpiyansa siya na malalampasan niya ang bronze medal finish sa nakalipas na edisyon ng quadrennial meet. Kahit pa makakatapat pa rin niya ang mga top rivals mula sa Thailand at host South Korea. Andyan ang Thailand and Korea. So yun yung parang siguro mga matitinding mga makakalaban din. Pero syempre, naghahanda din naman tayo mabuti. Syempre, ang inaasinta ko talaga is gold. Last time, nag-bronze ako. And then, this time, gusto kong, syempre, higitan pa kung ano yung nakuha ko nung last Asian Games. Ang 17th Asyad ay opisyal na bubuksan sa Setyembre 19 at magwawakas sa Oktubre 4. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, narito naman ang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Razel Adora ng La Verdad Christian College, Caloocan. Isang araw matapos na muling mapagsama-sama sina LeBron James, Mike Miller at James Jones, inaasinta naman ngayon ng Cleveland Cavaliers ang isa pang Miami Heat hotshot na si Ray Allen, na itinuturing na pinakamagaling na 3-point shooter sa kasaysayan ng NBA. At bagamat medyo nagpapahiwatig na ng retirement, maaaring magbago naman ang isip ni Allen dahil magkakaroon siya ng pagkakataon na makakopo ng ika-4 na championship ring kasama si King James. Bukod kay Allen, sinasabing interesado rin ng Cavaliers na makuha ang serbisyo ni All-Star forward Kevin Love mula sa Minnesota Timberwolves. Sa tennis, buhay pa ang title bid ni hometown favorite Milos Raonic sa men's single ng Rogers Cup sa Toronto, Canada. Kagabi ay pinatalsik ng 6-seeded Canadian ang nakaduelang si Jack Sock ng Amerika for 6, 7-6 at 7-6 tungo sa pag-abante sa third round ng hardcourt tournament. 15 aces ang isinalubong ni Raonic sa kalaban at isinelo niya ang panalo sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker ng third and deciding set. Ang susunod na makakatapat ni Raonic ay si Julian Benatu ng France na nagwagi naman laban kay 11-seeded Ernest Gulbis ng Latvia. Sa Rogers Tennis Cup pa rin, pasok na sa third round ng women's singles si defending champion Serena Williams. Ito ay matapos nagibain niya si unseeded Samantha Stosur ng Australia, 6-love at 6-2 kagabi. 5 beses na nakabreak ang top-seeded American sa kabuuan ng match at ninuldukan niya ang laban sa loob lamang ng 58 minuto. Ang susunod na makakabangga ni Williams ay si 15-seed Lucy Safarova ng Czech Republic. Target ni Williams na makapagsubi ng pang-5 titulo ngayong season. At sa cycling, magbabalik sa aktibong kompetisyon si Mark Cavendish sa susunod na linggo. Galing sa shoulder injury, febrile ang 29-year-old British speedster sa paparating na Tour de Ain. Bit-bit ang asam na makabawi siya mula sa masaklap na kampanya sa Tour de France noong isang buwan. Siya ay nakasungkit na ng 25 stage victory sa Tour de France. Pero sa katatapos na edisyon ng 21 stage biathlon ay napilitan siyang mag-pull out matapos na madamay siya sa simplangan sa opening stage. Para sa PTV Sports, Rajel Adora, Telebisyon ng Bayan. Hello, Radiket. Ano? Okay. Kumusta ka? Okay naman, masaya. Kumusta ang saan ka galing? Brunei? Singapore. Ay, wala ko Japan. Ikaw yun eh. Bebenta kita doon. Ano ginawa mo dun sa Singapore? Secret. So, mas priority mo na yun kaysa yung mga kaibigan natin na yan. Kinakalimutan mo sila. Napapanood din nila yon, you know. Sa ibang channel. Ibang channel. Ano ka? International. Mahilig sila sa exotic ba? Maputi ako, ikaw yung exotic doon. Maputi ako eh. Shokoy, ganon. Mamaya na po. Yes, favorite nila. Yeah, favorite nila lahat. Ano? Half court. Ay, home court. Home court. Sinong guest ni Nico? Sino ba? Ano? Halika na. Tolentino. Ayaw niya. Sino? Fats Tolentino. Anong Fats? Fats. Nasaan? Wala. Pero tumaba ako. Papapahit na ako. Inaapi mo ako. Anyway, unang sagitsit pa lamang po yan ng mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na ang home court with Miss Nicole Ramos. Kasama ang inyong mga email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports.
This 5'10" former women's national basketball player was co-captain for the Discovery Perlas ng Pilipinas and has been making the Philippines proud from 2007 to 2010, collecting medals in international tournaments in Southeast Asian Games and the Women's FIBA Asia Championship. The champion Perlas ng Pilipinas, Cage Bells, got the gold in the 2010 Southeast Asian Basketball League, the 2010 Qatar Women's Basketball Invitational League, and the 2008 Singapore Invitational Women's Basketball League. In college, she was the team captain of the UP Lady Maroons, a graduate of the University of the Philippines with bachelor's degree in tourism in 2008. She also finished her master's degree in international studies, also in UP, in 2013. Currently employed as a senior technical assistant and senior researcher for a lobbying and campaigns management firm. She also now plays for the Philippine national handball team, also known as Amigas Pilipinas, who took home the bronze in the 2013 Southeast Asian Handball Championship in Thailand. She still gets to play basketball in tournaments like the East Basketball League, and she is part of an exciting and new organization composed of elite female basketball players called Hoop Heroes. Let's meet this intelligent and extremely talented national basketball and handball athlete, Fats Tolentino. Come on, guys. Hi, Fats. Hi guys. Hi, I'm Fats Tolentino from the Amigas Pilipinas handball team. This is my home. Let's go inside. Hi guys. So this is my house. I live here with my family. So right now we're in the living room. So makita nyo, this is all by my mother. So talagang yung mga decorations dito by my mom. She's very talented. So usually here we hang out after dinner or after lunch. Dito kami ng mga kuya ko and my parents. So, here, papakita ko lang sa inyo yung family ko. Ito yung dalawa kong idol. This is my Kuya Mon, and then on the other side, that's my Kuya L.A. Sila talaga yung inspiration ko for basketball. Family picture of us. As you can see, that's my dad and my mom. So, they've been very supportive ever since I started playing. So, yeah, that's the guest room, and here, formal dining area pag may mga gatherings, pag may mga dinner kami. Dito kami usually kumakain. Parang common area. And then, here is the kitchen. I don't usually cook. I don't cook. Hindi ako mag-pretend. Pero dito yung usually medyo magulo lang. So, this is the kitchen and dirty kitchen. Hindi ko na kayo dadalhin kasi medyo magulo. So, here. What's your favorite thing to eat? Adobo. Oh, adobo. Adobo. Adobo talaga favorite ko. Hindi nagbabago yun. Pero kung American food, wala eh. Iba talaga Filipino food eh. So, yun ang, kung may matututunan akong food, adobo. Nice. Yeah. So, from the living room, where we also hang out, here is, we're going to the Nanay. Usually dito kami kapag feel namin kumain, ma-feel namin yung outdoors. So, yeah, here. Ito yung garden namin, and then here's the bar. Kapag may mga parties kami, dito kami usually nag-hang. And then there's my bike. Sabi ko sa'yo kanina. So, ito, inspired by my mom again. Siya talaga yung nag-isip ng concept ng bahay. So, it's like Mediterranean, I think. Ito, it's very comfortable here, lalo na kapag sa gabi. These chairs are the best. So, yeah. So, ito. It's our garden in Danay. So, this is my bike. I bought this last December. A gift for myself. I usually bike, kapag umaga lang kasi hindi kaya ng malayo. Usually bike an Antipolo. Actually, umabot na ako ng Boso-Boso, if you're familiar with it. Sobrang grabe yung ano rin. Pero I heard may mas grabe pang mga places, of course. Pero usually, I bike until Antipolo. Siguro mga 1 hour just to keep me going. So, there. So, that's another hobby I'm doing right now. To
just to keep me active again. So you've seen our garden, our lanai. So yeah. Or there's my parents. Oh, hello. Say hi. That's my dad, Papa Chito, and then my mom, and then my cousin Pauline. Yan, sobrang supportive ng mga yan. Ever since I started playing, talagang nanonood talaga sila. Yeah. Yes, sweet family. Yes, very. My mom is remembered for sobrang supportive niya. Hindi ka makalimutan ng teammates ko sa UP before. Sobrang init kasi sa gym ng Ateneo. Tapos, nakaisip siya ng idea to relieve the heat, ganyan. Tapos, nakaisip siya, gumawa siya ng towels, wet towels na nilalagay niya sa ice. Tapos, every break, lalagay niya dito. Tapos, sobrang, ewan ko, championship ba yun? Hindi ko alam eh. Basta, ever since yun. Yung mga ganun, talagang nanonood sila sa amin, tapos talagang sinusupport nila kami. So, yeah. Very sweet. Very supportive. Yeah. Makikita niyo yan sa games ko. Lagi. Palagi. Mama G and Papa Chito. Yes. Papa Pauline. Si Pauline, supportive yan. Yeah, may hidden talent yan. May hidden talent. Ganun mag-gitara yan, kumanta. Oh, wow. Nakikita niyo sa The Voice. So, now you've seen the living room, the lanai. Let's go up to my favorite spot in the house, my room. So, before going to my favorite spot, this is my mga pamangkins, haven nila to. Playpen nila. Yeah. So they're probably always happy when they're here. Very. And then, here, makita nyo konti, medyo magulo lang. Diyan minsan ako nag-workout sa gym. Pati mga kuya ko, minsan kasama ko sila dito. Nice. So, very nice atmosphere kasi sakto. Outdoor, fresh air. So, yeah, makikita nyo maganda yung atmosphere niya kasi mahangin. So, kapag walang training or hindi ako nagbabike, dito ako. Tsaka, yung treadmill nandito. Yan, treadmill. So, nakikita nyo talagang wala kang choice kundi mag-workout. So, minsan, in-encourage ko yung family ko na mag-workout. So, kwarto ng mga kuya ko, ayoko nang buksan kasi baka magalit sila. So, baka magilo eh. So, altar. So, here's my room. Let's go inside. As you can see, when I have my own place in the future, ganda yung magkakaroon ako ng isang room. May pag-organize din ako. Nice. Ito, jersey ko to nung nag-champion kami sa Shaba. So, eventually, ipapa-frame ko din siya. Tapos ito, makikita nyo, may board ako for pag may mga kailangan ko gawin home court. Baka hindi makalimutan. Para hindi ko makalimutan. Tapos yung mga, makikita nyo, may certificates ako. Yes. I try to be organized kasi like what you said, ang dami kong ginagawa. So, may mga ganyan akong bagay para nakikita ko yung gagawin ko next. Para hindi ko makakalimutan. Hindi ko na-mention yung high school, talagang champions din kami. So, makikita nyo dun sa taas. Lagi kami, siguro mga I think, yeah. Yeah, proud knoller ako. Kalaban ko lagi yan. Zobel, Assumption. Tapos eventually, yung mga teammates ko nung high school, sila rin yung naging teammates ko nung college. So, very close kami. Yes. So, yeah, ito yung Kikay side ko. Then, that's my bathroom inside. Doon na lang magulo. Tapos, so, here is my haven, my bed. Lalo na kapag pagod na pagod ako. So, you can see, my jerseys are mounted. Yan, UP. This is my senior jersey. Kasi yung ito sinave ko talaga kasi ito talaga yung jersey ko nung senior year. And then, first SEA Games jersey, 2007. Kung napansin nyo, number 5 talaga ako. Pero syempre, may mga senior sa team na nasa RP. Wala ko naman ako magawa. Pero number 5 because kuya ko, idol ko kasi. Pares kami ng position. So, nakuha ko sa kanya yung number. So, ito, UP, RP rin yung isa.
Shaba yan, yung champion kami. And then, yung maliit na jersey na yun, syempre maliit pa ako no high school. MC yan. And then... Ever since, have you been playing in the same position? Yes. Kasi, usually yung position ko is, nung high school, I think 4 ako. 4 is forward, diba? Forward center yung laro ko. Kasi, pag sa center kasi medyo alanganin ako paminsan. Kasi maliit ako sa center. Kasi usually dapat around 6'2", 6'3". Pero dahil nga, yun, parang nag-a-adjust na lang. Forward center yung nilalaro ko. College yan ng mga iba't ibang. Yan, may kita niyo yung mga pictures ko from college to RP. As a baby. Yan. So, etong table na to, dito ako nagtatrabaho. Ay, shucks! Hindi, actually, nilabas ko talaga. Sabi ko, shucks, meron ako. Yeah, I'm not ashamed. Talagang, a friend gave this to me, okay? A friend, talagang ano siya, talagang, I'll treasure this forever. Thank you for giving this to me. Yes. Alam mo, yeah, I know that. Nakakahiya, pero sige. Yeah. Ito, may scarves. Tsaka yung clothes na inaano ko, inspired by my mom. Siyempre, di ba, parang siya din talaga yung nagbibihis sa akin minsan. Nakukuha ko yung style niya. So, nahihilig ako sa scarf. Influenced by your mom. Yan, iba't iba yan. For office, for pag gimmick. May malaki ako shelf for my jerseys. Yan, mga sweaters, t-shirts. Yan yung dami ko t-shirts, syempre. And then, ayan, yung mga jerseys ko sa baba, yung mga shorts, ganyan. MC jersey ko. Vintage na vintage yan. Isa na nga lang ata yan. Yes, here are my medals. Oh. Yes. Iba-iba na siya. Ito, WNCAA. Ito here. WNCAA yung mga yan. Yan, nakita nyo, puro champion yan. Wow. And then, this is my handball to. First liga, nagkaroon ng Philippine Handball Federation Developmental League here in the Philippines. Tapos, yung nag-Thailand kami, bronze. Ganda ng medal nila. Ito yung first SEA Games ko. Actually, nung nag-SEA Games ako, nag-aaral pa. Graduating yata ako sa college. So, 2007. Ito, SEA Games ito. UAAP, diba, they usually have awarding ceremonies for that. Yan. Ito, mga local leagues na yan. Fort Bonifacio. Ito yung recent sa EBL. Meron din ako dito pag sa Mythical 5. Kasi yung first WPBL, nagkaroon din sila. Ang team ko noon, Smart, UP Smart. Tapos yan, Mythical 5. And then yun, sa Fort din, Mythical 5. Mythical 5. Yes. Pats, I enjoyed visiting your home and our chat today. Thank you so much. Thank you, Nicole, and thank you guys for staying with us, and hope you enjoyed my tour. I'm sure they did. I did. See you next time. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Indeed, there is life after college basketball and playing for the national basketball team. Even with a day job, Pats Tolentino simply cannot ignore the athletic passions running in her veins. By becoming a national athlete all over again, but this time playing for the Amigas Filipinas handball team, coaching in basketball clinics, and taking part in an organization for women basketball vets called Hoop Heroes, makes life simply fabulous for the former champion Perlas ng Pilipinas basketball player. Home Court continues to inspire, featuring athletes and sports personalities, their dreams, their passions, and their homes. This is Nicole Ramos. See you guys next week. Bye! Hi, welcome back to PTV Sports. I'm Nicole. Hi, Dennis. Hi. Welcome. Hello. Hi, Meg. Hi, Nicole. Yes. And maraming salamat. Paalam na no? Pwede mo ba? Mag-text mo ba? May mga nagano na. Pwede na. 2 or 3. Sige. Alright, so for those who want to send in their messages, kwentuhan tayo ng konti through Konti lang. Facebook.com/PD4Sports or Twitter.com/PD4Sports. Ayan, so sadly, we still can't receive your text messages. Up until now? Yeah, Okay. so focus on Facebook and Twitter.
Ayan, okay. Let's try to read some messages now. Let's check our Facebook. Ito si Facebook. Andrew Ibay. Sabi niya, good day mga idol, pabati naman po ng pinsan kong si JC. Birthday niya po kasi ngayon. Oh, happy birthday, JC! Saka si Queen Aline Ibay, yung BSOM B31 ng Taguig City University, pati na yung HR4 ng PUP Taguig. Thanks po. Ayan, hello sa inyong lahat. Happy birthday! Yes, happy JC. birthday again. Yes. By the way, just watch out for the grand sale of The Amazing Playground this August 23. Yes. Gusto ko yung bag nila. Ang ganda. Oh, ang ganda. Meron na rin silang towels, di ba? It's very exciting. Talagang nag-expand si Mr. Amis, no? Hi, Amis! Alright, so let's read some more messages. Ito, sabi niya, si Johannesburg Navarro. Hi, mga idol. May news po ba sa Rain or Shine? Batiin nyo ang mga taga-Angono, Rizal, lalo na kay Delia Navarro. Maganda at sexy pa. Sana po mag 2 hours ang show nyo. More power. The petition. 2 hours. Yes. Goes on. Madaming sports news yan pag 2 hours. Saan pa? Sige. Punta tayo sa Facebook ulit from si Sam Bintana. Tanong ko lang po, kailan po ang ASEAN Games? I-air po ba ang laban ng Gilas? Dapat si Marquez na lang ang lumaban kung hindi siya pabor sa kalaban ni Pacman. Ano ba ito? I-air po ba ang laban ng Take Gilas? 8. Take 8 ko. I-air daw, di ba? Ano? I-air, di ba? Sa TV5 live, and then sa Studio 23 delayed. Delayed na. Oy, may... Ayun. Pero Brad... Yellow and yellow. Si Shrek ata ito no? Si Shrek. Tingin mo. Si Shrek ba yan? Oo, nag-iisa. Parang si Shrek. Ang dami niyang playing time dyan sa poster. Dito. Hindi, pero hindi Saan ako naniniwala na playing time ang gusto nito, Brad eh. Parang petty, ano? Oo, parang ano eh. Parang... Ano gusto niya? Hindi, baka may ibang dahilan yun. Di ba? So, sa tingin mo may away talaga? Or something? Baka may May iba pa misunderstanding? Lakas daw mag... Yossi, sabi niya. Ba't niyo nyo inilabas? Ba't niyo inilabas dati? Di ba? Baka pinaprotektahan muna siya syempre, dati. oo. Siyempre, athlete na siya. Hindi, ano doon na nga tayo. Ba't kung kayo na nagalit sa inyo, tsaka kayo nag-knock ng gano'n? Di ba? Ganun talaga eh. That's life. nature. Sige. That's life. At basta masaya tayo dahil nandito si Meg. Meron na naman tayong pagtitripan. No? Okay. Hindi, paalis ulit ako. Ito na si Roel. Sige, mag-alisan kayo. Tayo na naman, Nicole. So pupunta siya ng may coverage siya sa Dubai. Ako baka nandun din ako mga Dubai ng third week. Magkikita kayo doon? Mag-Singapore muna ako, tapos Dubai. Tapos ako Kailan naman. mag-Dubai? Last week of August. Last week ako, third week ng August, ando din. Tapos first week ng September, Thailand naman ako. Tapos may event ako ng August 21. Ako, the whole of August, andito ako. Ako din. And then the whole of September, andito ako. Walang alin. Wala kang malaban na i-cover? Ha? Sa boxing? Depende kay Paris daw eh. Alam mo naman si Paris. Si Nicole ang labas ng labas eh. Kung saan bahay Sige, basa ka na Nicole. Home court naman yun. At least yung sa akin, work-related sa PTV Sports. Ha? Pag ako umalis, work-related sa PTV Sports. Walang abandonment ng Work-related rin naman yun sa akin. Basahin natin ito kay Roel. Nauubusan na tayo ng oras. Ito, good PM po, Sir Snow. Ano po updates sa San Miguel Beerman? May trade po ba? Totoo po ba yung kay Paulie? Totoo ba yung kay Paulie? Hindi naman siya papakuwalan ng Hindi, may negosasyon pa yan eh. At sabi nga nung kaibigan ko na si Hans Lim, tsaka yung girlfriend niya na si Lyra Main. Pag nag-alok yung ibang team, depende na yan kung ano yung gusto ng player. Diba? Pero sabi nga ng Rain or Shine, todo na yung in-offer namin. Wala na siyang ikaw, Meg, magkano ang sweldo mo? 15,000. Inalok din ako. Ang baba naman. Maximum na inalok na Rain or Shine kay Paul. Kumbaga parang wala na itataas. Depende na lang yun sa... Rain or Shine. Yung iba baba. Sa ibababa ilalim. Sabi nga ni depende na yan kung merong over the bakod, under the table. Okay, game? Mga bonus, di ba? Kasama ba yon sa... yung mga bonus kasama, yung mga entering bonus, pumasok ng quarters. Ano rin yun, meron din cap. Maximum na nisa, no? Maximum ng, pag pumasok sa quarters yung team mo, maximum na 1/4 na salary mo, monthly. Pag pumasok sa semi, is 3/4, maximum.
Pagka pumasok sa finals, 1.5 months. Good. Pag nag-champion, at least 2 months. Wow. Iba rin yung salary, Times ang 2. bonus. Sa Alaska, 1.5 months eh. Diba? Minimum yung 2 months eh. Sa Alaska, 1.5 months yata ang binigay nung nag-champion sila. Kaya lang, binigyan ng Disneyland. Yun, so not bad. Disneyland ka. May tours Yung sila. iba nga, times 6 eh. Uy, Kuya Snow, may may kotse nagre-request ng sample rap. Naku. Yun, kasi nakita siguro nila yung Johannesburg na before. Faro. Ayaw. Oo nga naman. Gusto niyo marinig mo? Ayaw. Yun mo yung mga Sige na daw, pagbigyan mo na Australians. sila. Yung mga Australians, Icon. Malaysians, pinakita mo yung mga kababayan mo. Si Kuya Paul yan, nagre-request. Re-request, oh. Cameraman na natin yan. Nagre-request. Pagbigyan mo na. Ayaw. Basa pa. Basta. Wala, mahina kayo mga Sophia fans. Burato, send pa kayo ng request. Ito. Hi, ganun Nicole Meg at Snow. Grabe, na-miss ko yung show nyo. Dami kasing pro sa school. Kapabati naman yung mga taga Valenzuela. Balita po sa Rainer Shine at kay Paul Lee. Si Polly po nasa sa Spain, Vitoria. Spain, Vitoria. Vitoria. Hindi pa sila po pwedeng, hindi pa sila nag-negotiate ng ano eh. Spaghetti pizza. Hindi pa sila nine-negotiate ng Rain or Shine kasi binibigyan siya ng chance na mag-focus muna sa national team. Okay? Focus muna. From Anacleto Roca Castro, good evening mga pogi at magaganda. Totoo po bang si Kevin Love nasa Cavs na po? Binabati ko po si Lovely at Edison, pati ang anak ko na si Hale Skyler Gonzalez Castro. Maghintay pa kayo ng mga 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Pero on the way na. Diba? So basically, Parang si Meg Bakit? on the way Bakit na. 2 to 3 weeks? Yes. Ba? Singapore on the way. Yeah. Ba't And dapat Dubai. maghintay? Ba't dapat maghintay 2 to 3 weeks? Sinend pa niya ulit to. Kasi yung hindi, ako lang. Kasi yung Yun si Sir Dennis supposedly naman. kasama sa rap ng nag-rap ako ng gift. Sabi niya, Kasama sa package. Yung kasama sa package si Andrew Wiggins. Saka kailangan kasi sign and trade eh. Hindi, yun. Pag meron kasi sa NBA, pag ikaw pumirma sa team mo, rookie ka, within 30 days hindi ka pwede i-trade. Hindi pa pumipirma si Wiggins. Pumirma na. Pumirma na ba? Pumirma na. So yun pa kailangan Last doon. week. Nga pala. So kailangan pa tama ka. Tama. Okay. Si Edward naman, Desipeda, Umandap, Enrique. Sabi niya, ano pong update sa Barangay Ginebra San Miguel? Sino po yung posibleng matanggal? Si Yo lang po ba yung madadagdag? May pick sila, 6th pick. Tsaka sa second round, if I'm not mistaken. Tapos, yun ang madadagdag yung dalawa. Unless ite-trade ng Ginebra yun. Di ba? Unless, depende kung sino yun eh. Di ba? Baka si Pacquiao, pwede. Ito kami ka. Sige, next. Ba't mong Ito naman, Pacquiao? si Yon Wala nang Shito pag-aaral. Ayohan. Sabi niya, PFF Peace Cup 2014 official participating teams, Palestine AFC Challenge Cup 2014 champion, Myanmar, Chinese Taipei, and the Philippines. Match days are on the 3rd, 6th, and 9th of September 2014 at the Rizal Memorial Football Stadium. Shout out to Ultras Filipinas and gusto kong makita ang Ascal sa World Cup bago ako mamatay, FB Group. Uy, huwag naman. Salamat PTV Sports and more power. Huwag naman. Bata mo pa. Boss Will to, malamang. Sabi ko na eh. Dali, off lang Nawala na naman. Boss Will. Anyways, Ito, Facebook ulit. Si Berniel Villanueva, sabi niya, Idol Snow, may offline up NBA ang Gilas? May, yan? Offline up? No, may official line-up na ba? Official lineup. May official lineup na ba? Gilas. Jejemon ka rin. Hindi ko na-gets. May official lineup. Wala pa? Wala pa. Dahil right now, nag-i-ensayo pa rin sila. Wala pa lineup. Kanina ko pa ito sa ipatapon. Ensayo mo. Souvenir yan for you. Take? 8. Meg. Okay, game. Basa pa. Ikaw di ka pulot ng ganyan ko, di ba? Si Jim naman, Manlapas. Gandang hapon mga gwapo at pagagandang idol. Ask ko lang update po sa Barangay Ginebra sa At kung naglalaro pa ba si Rich Alvarez? Pabati po sa Manlapas family. Hello, Manlapas. Saan ba na ako? Kia ba? O ano? Sino? Richard Alvarez. Ano siya doon eh, direct hire. Hindi siya dumaan sa draft. Hindi siya nag-draft. Tapos si, naman, sa Ginebra wala pang update. Nasa Amerika pa si Jeff. Magkukontak siya ng liga doon. Or si boss coach, Al Francis, siya manager. Hindi, mag-governor. Governor, team manager. Governor siya. Hindi ko alam kung ano yung si Coach Al kasi hindi ko nakakausap si Coach Al recently. Team manager. Matunog yung pangalan ni Noli. Hindi ko alam kung close sila. Baka
Yala, baka mag-resign na naman si Alchua. Yun ang nakakatakot yun, di ba? Siyempre, pag kandiyan si Noli, magre-resign siya Akala ko ba best friend mo yun? Diba? Oo nga. Oh, si Noli, hindi naman magre-resign yun. Si Noli daw. Di ba? Bakit? Siyempre. Gusto niya ng trabaho eh. Oo. Ba't ayaw ba ni Al Francis ng trabaho? Ano? Mayaman naman si Al Francis eh. Meron siya na, pwede na siya magbakasyon na lang doon sa Coron, di ba? Tsaka 2 sa seasons. Sa Tapos yung Boracay. Tapos yung building na malaki dyan sa may Banawe, yung may Ispakol, sa kanya yung building doon. Oh, di ba? Oh. Di ba? Yeah, in other words, mayaman. Di ba? Meg, nagtatanong, mag-rap daw kayong dalawa. Oo, ayan o. Hindi, si Meg, oh. Hindi, Si yung hands. Si Johan. Hindi, sample mo. Kayong dalawa. Clap na lang. Aye. Sige, game. Next. Ito, si Sofia Burato. Ito kasi ayaw po pagbigyan eh. Oo nga. Hindi ka marunong mag-rap. Champion. Re-report. Yun, di ba? I-Instagram mo na nag-champion ka, tapos ngayon. Nag-champion ka sa rap? Talaga? Hindi ka nakapalo sa Instagram ko? Nung pumunta siya sa Thailand. Hindi, sa Malaysia. Kasi Malaysia, sorry. Pumunta pala siyang Thailand, di ba? Pakita na naman. Talaga? Malaysia Go lang. na! Sige na, go. Ayoko nga, ayoko. Basta pa, Novice, ano yan? sayang yung oras eh. Novice category. Ito si Sofia Burato. Sabi niyo, grabe talaga, na-miss ko po talaga yung show niyo. Di na tuloy ako updated sa sports news. More power and God bless. Ba, hindi siya nanonood. Baka hindi kaya niya na-miss. Kasi madami daw siyang projects sa school, I think. Okay, sige. Twitter. Wala ba sa Twitter? Wala masyado. Twitter, refresh. Hindi ba naghangin From internet Julius nyo? Levi Dizon. Okay O lang. dumating na si Meg, kaya bumagal na siya. Meg, amin ka. Kanta ka. Okay, Hindi ako! Rap! Hindi, ikaw muna, Nicole. Kanta ka. Kanta ka muna. Kanta ka muna. Mag-rap ka. Isa lang, isang kanta lang. Isang kanta lang. Flip top. Dali, yan na lang yung Big Girls Don't Cry. Dali, kantahin mo yan. Dali. Fine. Dali, kanta, dali. Chorus na, chorus. Okay, fine. Chorus. Okay. How does the chorus I hope you know. Oh, yeah, there. I hope you know that this has nothing to do with you. It's personal, myself and I. We got some struggling out to do. Now it's your turn. It's your turn. It's your turn. Sige na ba? Go, ikaw. Isa pa, ulitin mo. I hope, dali, I hope. Tapos siya, Isa pa. irarap niya yun. Irarap niya. Dali, I hope, dali. Dyan na muna kaya. 1, 2, 3, go. I hope you know. Pasok ka na. I'm feeling blue, let's work things out. Cause I don't know what to do. Cause I'm gonna miss you like a child misses Did I a practice? blanket, but I gotta get a move on with my life. It's personal, let's work things out. Okay na, wrap up na. Ayoko na mag-rap. Next time si Meg naman. Next time si Meg naman. Ma-discover ako ng Okay, paano na tayo? Sponsor mo, Dennis. My eternal sponsor, my wife, Queenie. I love you. Prince Zian, Prince Zoe. Daddy kay Jeff. Ate Brenda, kay Mami Daddy Base. Jeff, Daddy Dan. Mami G, Daddy Dan. Mama Lau. Memorize mo na rin. Sponsor. Konti pa lang. Sponsor. Josel de Guzman. Globe. Ganda Kay na nga nun. S5, Mike Policarpio, Catriviño. S5, balbong pa. Sige, ano pa? Wala, kung ano yung pinaglumaan mo, yun ang binibigay Okay na, tigil ka na. Nicole, ikaw naman. Nicole. Ikaw gusto ko. Fine. Sige. Thank you, Mr. Giselle Desi, for our makeup from Ever Balena. Thank you, Mr. Amis Tumo, for amazing playground shirts and jackets. Thank you, Sir Mike, for our Street Couture shirts. Thank you, Mr. Rudy, you and Mr. Jay Lucera, for our hookup watches. Thank you, Mom, Dad, Lol, and my sister. I love you guys so much. Ako naman. Thank you, Mr. Amis, for an amazing playground. Jay Lucera, nakakapan. Through the South ng Ever Balena, California View, Babson Jean, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Torres and Institute, Mark and Francis. Ako naman. Salamat po sa panakabot na Chua, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Leanos G, Ma'am Jerry, tsaka kay Boss Rapi Casel. Salamat po sa inyo. Saka sa Axel 316, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Will Rosa, Jacob Malapas, Arvin Roa, at Ryan Uy. Thank you. Giselle de Guzman, Globe Telecom. Sa Ever Balena, Boss Giselle Dusi, Ma'am Kitesi, Siliman C, kay Johnson Martinez, kay Mike Lim, Wilbert Loa, Pat Aquino,
at saka si Mr. Rudy Yu, at saka si Jay Lucero ng Macbeth, tsaka ng Hookah Watches. Salamat po sa inyo. Ninong Renato Lirio ng Rally Tours and Travel. Salamat po sa Rally Tours. At thank you rin sa Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio at Epo Kim po. At salamat din kay Doc MJ Torres sa Institute, at saka sa Patrick. at saka sa lahat ng mga sponsors namin. Salamat po sa inyo. Ako po yung likod. So, Badwa! Nicole Ramos. Next, Yoson. Dennis Principe. Sports Radio! Kalas na tayo. Ang Tabayanan po News at 6. Kasama napakagandang si Miss Cathy San Gabriel, Attorney Mark Castrodes at Ralph Obina. Si Attorney Mark Castrodes po, wala. Yung dalawa lang po, maganda. Okay, live po yan sa Radyo ng Bayan 738. Samantala, narito po ang kanilang mga tampok na balita!